Kasi po, yung ano na yon, yung lupa daw sa kanila. Wala naman sabi-sabi sa akin na ganun eh. Basta na lang sila nagbakod na hindi namin alam. Bakit po ninyo binakuran na parang kinulong po sila sa loob? Alam po nila kung saan yung boundary namin. Ngayon, naalarma lang po yung mga kapatid ko kasi gumawa po sila ng concrete fence. So, yung mga kapatid ko naalarma, ano ba mana ito manong na bakod? Ano Okay. po, according ba mana ito sa boundary? Hindi ba po, sir, ginagamit yung posisyon niyo bilang isang barangay? Although titulado yan, pero may conflict na po kayo. Lamang po kayo dahil barangay captain po kayo eh. I see abuse of authority po rito. Ang gusto nila, papirmahin na kami na sa kanila na ang lupa. Makapangyarihan po kayo, sir, kasi kayo'y kapitan. Sila po, simpleng tao lamang. Alam mo, Gob, ayoko makipag-away sa mga taong hinalal ng opisina para manilbihan sa taong bayan. But if somebody comes to you, do not use the court as your dump site. Tingnan mo muna kung may paglabag, may panlalabis, bulag ang sasabihin mo. Kung ako nakaupo dyan, patitinuin ko lahat yung mga sa lugar mo. Kami po ay galing ng Aklan. Pumunta kami ng Maynila para ireklamo yung aming kapitan doon sa barangay Kabugao-Batan kasi nilagyan niya ng harang yung aming dadaanan, yung paligid ng aming bahay. Hindi na kami makalabas. Binakuran pa rin niya ng kawayan, nilagyan ng sako ng simento. Yung tindahan ng anak ko hindi na makapaghanap buhay kasi wala nang makadaan eh. Kahit mga tao nga sa karsada hindi na namin makita. Ano bang kasalanan namin sa iyo, kapitan, na ginawa mo ganyan sa amin? Hanggang ngayon ba itong mga bakod na to nandoon pa rin? Opo. Ano daw ang sinabi ng kapitan? Bakit kayo binakuran? Nilagyan kayo ng mga bato rito para hindi ka makadaan? Kasi raw, ang inaano ng kapitan na yan, yung lupa daw namin, isa kanila. Yun ang inaano ng kapitan. Anong ibig sabihin sa kanila? Sa gobyerno, sa kanya, sa barangay? Sa kanya. Sa kanya as in, sa kanya personal, hindi sa barangay. Hindi po. Gusto niya bang sabihin sa akin na ginagamit niyang kapangyarihan niya, conflict of interest, barangay chairman ka, ginagamit mong posisyon mo, pang-ape, Yes, sir. panlalabis doon sa inyo? Opo. Ito ang gagawin natin, no? Iimbestigahan natin si barangay chairman, kukunin natin ang kanyang pangalan, bibigyan natin ng pagkakataon na mapagpaliwanag sa atin para naman sabihin na hindi tayo one-sided. Gaano man ang inyong akusasyon kalakas, may karapatan din siya marinig ang kanyang panig. Okay ba sa inyo? Nanggaling pa kayo dito sa, ano probinsya to? At nagbiyahe pa kayo para lamang iparating tong sumbong na to. Sino naglagay niyan? Sinong inutusan niya? Yung mga yung mga tauhan niya, dumating po yung yung isang truck na tao niya, yun ang nagharas sa amin. Yung sinabi mong tao niya, tao ba ng barangay? Mga barangay kagawad? Hindi po. So, mga ibang tao. Sino yung sinasabi mo niya nagpadala? Yung kapatid niyang engineer. Kapatid niyang engineer sa munisipyo, sa saan? Hindi, sa construction, nung naggagawa ng mga construction. Ano daw dahilan bakit kayo binakuran at gusto ko maintindihan? Kasi po, yung na yun, yung lupa daw sa kanila. Okay. Tapos, wala naman sabi-sabi sa akin na ganun eh. Basta na lang sila nagbakod na hindi namin alam. Okay. Gusto kong sabihin, sino bang nirereklamo mo? Yung kapitan talaga, kasi kapitan. siya po ang naglagay talaga ng harang na yan sa amin. Siya mismo. Opo. Doon ba siya nang naglagay ng harang? Opo. Nakikita niyo? Opo. So, tanong ko, titulado ba yung lupa na yan or lupa ng gobyerno yan? DN? Ano tong klaseng lupa to? Minana ko po yan sa mga magulang ko. Okay. Why titulo po kayo? Wala po pa kaming hinahawakan na titulo, Alright. pero mayroon kaming mga ibang hinahawakan na Alright. Kayo ba nagbabayad ng buwis niyan? Tax declaration? Opo. Alright. Sige, tawagan muna natin tong si Kapitan. Si Kapitan Rizal Rodriguez Jr. Magandang umaga po sa iyo, Kapitan. Yes, sir. Alright, good morning. Salamat po sa pagtanggap ng tawag namin po, Kapitan Rodriguez.
Okay, Kapitan, nandito po sa atin yung constituent ninyo dyan. Ako naman po ay makikinig po at gusto ko maintindihan kung ano nangyari dito. Itong lupa dyan, no? Nung umpisa na tumira ako dito, that was 1988. Okay, Tapos sila din, tumira na rin dyan. alright. Kasi nasa bundok pa yan sila nakatira eh. Ngayon, nung mag-umpisa nga sila dyan, wala nga silang pangbubong. So, binigyan ko sila ng 5,000 pieces na pawid. No? Okay. Para naman makapag-umpisa sila. So, ganon. And then later, alam po nila kung saan yung boundary namin. Kasi nakiusap po sila na mag-asawa na gagamitin muna nila yung lupa dyan na para sa convenience nila. So wala naman pong problema. Okay. Since 1988 hanggang po ngayon, Okay. silang gumagamit. Alright. Ngayon, naalarma lang po yung mga kapatid ko kasi hindi ko naman po solo ang lote. Kasi gumawa po sila ng concrete fence. So, yung mga kapatid ko, naalarma, ano ba mana ito, Manong, na bakod? Ano Okay. po, according ba mana ito sa boundary? Sabi ko, di, magpatawag na lang tayo ng surveyor. Okay. Oo, so nagpatawag kami and then sabi ko nga, inantay ko talaga na meron din silang surveyor to protect on them ng more than 30 years sa pag-aantay ko para may magpo-protect din sa kanila, Sir Ben. Okay. So, nakahanap naman sila dahil nagpa-survey sila without checking sa amin dito sa kabila kung ano ba ang sitwasyon ng lote namin. Okay. So, kasi ang lote po namin is titulado since 1948. Alright. Sige, sir. Titled po ito. Alright. Pwede na po ba ako muna magtanong, sir? Can I ask you a question? Yes. Anong klaseng lupa po to? This is a forest land, timber land? Is this agricultural land, commercial land? And give me the classification. Agricultural ito, sir, dati. Tapos, Okay. nilagyan namin ng right of way kasi nag-donate kami po ng Okay. high school Alright. loob. Okay, sir. Sabi mo agricultural land. I'm sure parang agricultural land. Alright. Kaya ako tinatanong, sir, kung agricultural land cover po ito ng Comprehensive Agrarian Reform. Tama? Which I don't know, sir. Okay, now I'm trying to educate you or either you educate me. First and foremost, kung ito po'y agricultural land, kasalukuyan pa ba, agrikultura pa ba o iba na? Hindi na po. Alright, so now, was this land, kung agricultural land, dapat may involvement dito ang DAR at may titulo ka na nagpapatunay, rehistrado, makikita yan sa DAR, that you own the piece of land, 3 Ito hectares. po ay pag-aari po ng mga magulang namin. Naintindihan ko po yan. Kung pag-aari ng magulang ninyo na ipasa po sa inyo, so ang title po yan, sa ilalim po ng DAR siguro. Kung hindi, sir, I would assume, baka forest land po to. Baka sa DNR po to. Hindi ko lang po. Well, kung hindi mo po alam, sir, importante, i-research mo muna. So now, kung wala pong mga sakahan dyan, sir, wala pong mga tanim na mga palay, pero puro po dati, puro mga puno, timberland, forest land, or protected area, pwede po kayong i-allow na manirahan dyan kahit sino. You don't own the property, but you have the rights. Or, you are a claimant, hayagan declaring that I am also a claimant dito sa lupain na to, na kailangan makikita po sa pamamagitan ng tax declaration po. Tama? Ang alam po namin is titled po ang property since 1948. So, may titulo po to, sir? Yes, sir. May titulo po. Okay, so are you saying itong sila nanay, kung yung titulo, sir, machi-check natin sa, ito Yes, po, sa Land Registration Authority? Yes, sir. Okay. Kung... Yung sir nila, yung surveyor nilang kinuha. Sir, bago ang lahat, sir, kasi parado, pag kumuha ng surveyor, di ba, sir, dapat we should avail surveyor muna ng munisipyo para talagang hindi yung surveyor nila, para makarehistro talaga kung ano talagang sukat. Sila po ang nag-unang nagpa-survey. Well, sige sir, wala namang problema kung nagpapasurvey po kayo. Kaya po sila nandito, sir. Bakit po ninyo binakuran na parang kinulong po sila sa loob? Kasi binakuran po yan, sir, ng kapatid ko kasi nagtensyon na eh. Sir, sandali muna, sir. Kasi, Sir, sandali, ano? Public official po kayo. You're a public Yes. servant. You're a public servant. Hindi ba po, sir, ginagamit yung posisyon niyo bilang isang barangay
although titulado yan, pero may conflict na po kayo. Lamang po kayo dahil barangay captain po kayo eh. Sila po'y constituent ninyo. I see conflict of interest. I see abuse of authority po rito. Siguro sir, maintindihan ko kung hindi po kayo, sir, sandali, no? Siguro sir, maintindihan ko kung hindi po kayo gumawa nito, at least pareho kayo mga ordinary citizen, lamang na po kayo eh. Meron po ba kayong testigo, sir, na parang nag-usap-usap muna? Kasi hindi po, 80 anyos na po, pumunta po sa amin para isumbong lang po kayo sa inyong panlalabis, sa inyong posisyon. Actually, sir, Sir Ben, nagpunta yung mga anak niya sa barangay at yung mga kapatid ko. Nag-usap-usap sila doon, nag-inhibit ako. Alright. Anong napag-usapan, sir? Anong napagkasunduan? So, nag-usap sila na magbibigay yung mga kapatid ko ng daanan nila as long as makita yung boundary talaga. So may condition po kayo, sir. In the meantime, ginagamit nyo, may condition po kayo. Nagawa nyo na po, sir, ay magharang muna and then you set the condition. Walang harang pa yan, Sir, Ben. okay, sige, Lola, sagutin mo. Lola, ito si Lola, sagutin mo po si Kapitan. Sir, ang gusto nila, papirmahin na kami na sa kanila na ang lupa. Ay hindi naman ako pumunta doon para magpirma. Para mag-ayos. Opo. Para magkalinawagan. Opo. Pagdating nyo roon, perma ka na agad. Opo. Eh kung ganyan, pananaw ko lang kung nakikinig sa Kapitan, nakikinig sa ating Municipal Administrator, ayaw ko ang mga, hindi ligtas kahit kapatid ko. Hindi ligtas kahit mga kapatid ko, politiko na rin. May isang senador, may isang congressman. Kapag ang isang public servant, hinalal, nanilbihan sa gobyerno, ginamit ang tanggapan para makalamang sa kapwa. Ginamit yung kanyang tanggapan bilang isang abuse of authority ang tawag na doon. Pag ang issue rito ay personal niya na pag-aari at ginamit mo ang tanggapan, abay conflict of interest yun. Dalawang klase. Manilbihan ka para sa bayan, hindi ka naninilbihan para protektahan ang iyong kapakanan. Si Bong Sokgang, Administrator ng Municipal Administrator ng Batan, Aklan. Magandang umaga po sa iyo, Sir Bong. Bon. Sir, good morning po. Good morning. Narinig niyo naman siguro, sir, yung issue rito. What can you say? Sir, actually, as best of my knowledge, sir, nagpunta yung complainant dito kay Mayor, no? Okay. Ng problema nila dyan sa lupa. So, sa pagkaalam ko, sir, nag-action agad si Mayor, kay engineer, at saka sa Chief of Police, okay, na inspectionin yung area. Alright. So, sila, pamilya ni Capri, kasi may sabi, kinausap po si engineer, may application ng fencing dito sa permit. Okay. So, sabi ni engineer, naka-on hold daw yung permit kasi may complaint sa kabila. Okay. So, pinacheck kay engineer doon kung yung gumawa ng fence. So, sabi sa akin engineer, yung fence nila is hindi naman permanent na ginawa yung structure. Removable naman pa daw. Okay, sir. It's good, okay? Malinaw, no? Ibig sabihin, nang himasok na si Mayor, nagpadala ng inspector na engineer, salamat naman, ginawa ni Mayor ang kanyang tungkulin bilang ama ng bayan. At ginawa niya, hinold niya muna yung structure of putting a fence. Tama? So, ang sagot naman itong respondent, itong sila pamilya nila barangay, chairman, on hold, removable naman yung structure. Removable yung structure, but still stay there. That's an illegal structure with no permit. Bakit hindi nyo pa sirain muna yan? Because wala pong permit yan. Ikaw na mismo nagsabi, on hold yung permit, on hold muna yung permit. So in other words, dapat walang structure, pero nagtayo sila ng structure nila. Yun yung sa akin ng municipal engineer, sir. Well, kung ganito, sir, ano magagawa po ni Mayor? Kasi parang nilabag po sila yung Business Permit and Licensing Office. Yung City Engineering's Office, nakita na yan, na illegal structure pong ginawa nila. And then, hindi po makatao ikulong mo yung sa loob na wala man lang pahintulot. May question dito, it needs to be resolved. E nangyari, they took the matter in their own hands. Ginamit po yung sinasabing tanggapan, panggipit po, na para sila nasa posisyon. Kung ganun po, may defiance na po sila sa tanggapan ni Mayor, pagsaway na po.
At saka po sir, kasi nag-usap kami ni Engineer doon last February. Sir, I want you to understand what I'm saying. You're giving me a statement. Do you agree with me? Si Bitag pong kausap nyo, ayaw ko pong bitagin kita. Hindi naman. Galing na po mismo sa bibig ninyo. Sinuway si Mayor. Sinuway na yung munisipyo, may paglabag, walang permit yung struktura na yan. Hindi naman sir. Gusto nyo, sir, na abutin to rito sa ombudsman hanggang sa DILG? Kasi, sir, nasa DILG ka eh. Opo. Well, pag ikay nasa DILG, sir, kasamang gobernador mo, kasamang mayor mo. Pag hindi kayo kumikilos niyan, ombudsmanable na po to, sir. There's negligence there, negligence leading to graft. Work with me here, sir. Hindi ako nagmamagaling. Ngayon, alam mo na, Yes, sir. sinabi ko na sa iyo, magiging basihan to para pagsampa ng kaso, pati Okay po, kayo, sir. pati ikaw, na nakaabot na sa mayor mo. Ikaw mismo nagsabi, naka-tape po tayo, naka-record po tayo, napapanood tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Nanonood din po sa atin kahit anong tanggapan ng gobyerno. They're listening, they're watching us. Be careful what you're saying. Galing sa iyo ang sabing, solusyon. Gagawin mo ba, sir? Pupuntahan ko ngayon, sir. Ayun, sir. I-refer Okay mo po, sa sir. legal so you'll be guided accordingly. Total, administrator ka ni Mayor, dapat kabisado mo lahat ng ganito kapag Hindi, sir. naka-encounter po. Bago lang po ako sa lapit. Ay, kung bago ka na, sir, takbo ka na doon sa legal ninyo. Opo, sir. Alright. Mag-inquire po ako, sir. pati Humingi sa lahat ka, ng hindi ka kausapin mag-inquire. ko, sir. Humingi ka ng guidance at advice. Yes po, sir. Naintindihan mo? Yes, sir. Thank you po, sir. Kasi ang sagot mo na yan, kay OIC ka, bago ka pa lang, kinakailangan, masabi mo kay Mayor. Alright, at least napaabot ko na sa iyo, sir. Malinaw po. Salamat yan, po, sir. Thank you po, you sir. so much. Okay. Mabuhay po kayo, sir. Mhm. Thank you po, sir. Welcome Alright, po, sir. Thank you po, sige. sir. Chairman, nandiyan ka pa ba? Andito po ako, sir, nakikinig. Cap Rodriguez, narinig mo naman siguro ang aming punto de vista. You have an illegal structure that does not have any permit from the local authorities, which is the DILG, sa ilalim po yan ng City Hall. You build an illegal structure, and then sinasabi nyo, on hold, walang permit, so therefore illegal yan. You took a matter into your own hands. You didn't wait for the City Hall or Municipal Hall to tell you, ginamit mong kapangyarihan mo. Sir, isang araw baka ang mga kaanak mo, pag wala na kayo sa kapangyarihan, maaaring maapi, labis ng mga nakaupo, kanino po kayo tatakbo? Pakikinggan ko po kayo. Ganito po ang pag-defense ko. Makapangyarihan po kayo, sir, kasi kayo'y kapitan. Sila po, simpleng tao lamang. Huwag niyo pong ilagay ang batas sa inyong kamay. Hindi naman po ako naglalagay ng Ay, sino po ang naglagay ng harang structure dyan, di ba? Pagsuway sa mayor yan, pagsuway sa munisipyo? On the other side po. Kasi Hindi, on the other side, ibang issue to. So, ibig mo sabihin, kaya ito yung ganti mo. hindi, para lang to determine, sir, ang boundary namin. Hindi na, sir. Ang maglalagay ng boundary, ang munisipyo magdedetermine. Para kung sabihin ninyo, ito yung bakod mo po pwede. Pero ang ginawa mo, illegal eh. Wala kang permit dyan eh. Ilagay lang, sir. Wala kang permit dyan, sir. Ididikdik ko sa kokote mo. Wala kang permit. Sabi ng munisipyo, no permit. Hold on muna dyan sa structure niyo. So take away that structure. Itong concrete barrier, sir, removable ito. Bakit hindi mo na lang tanggalin yan? Yan nga ay narereklamo, tigas ng ulo mo eh. Tinitingnan kita ngayon bilang isang public official. Hindi doon sa lupa mo. Ayokong pakinggan yung angkin mo sa lupa mo. Tinitingnan kong asal mo, ang kinikilos mo bilang isang taong gobyerno. Ikukonsulta ko to sa ombudsman. Sige po. Ilalapit ko to pati sa... Makinig ka. Sige pa, wag mo akong challenge dito. Ayusin mo muna ang problema mo. Wag mo akong susubukan kasi gagamitin ko yung nauukol na mga batas, pati mga departamentong manghihimasok dito. Malalantad ka. Pag-isipan mo muna ang mga next move mo. Alright? Okay po, sir. Good. Noted. 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 Thank you. Buisit to. Alam niyo po, bastos ako sa mga tao. Bastos. Ayusin natin to, ha? Ang nakaraang Lunes, pati gobernador ng Aklan, natatakot ata rito eh. Ay, Gob, kung nakikinig ka. Kung sino ka man gobernador ka ng Aklan, makinig ka. Alam mo, Gob, ayoko makipag-away sa mga taong hinalal ng opisina para manilbihan sa taong bayan. But if somebody comes to you, do not use the court as your dump site. Huwag mong gagamitan ng hukuman. Ako naman nagsasabi, trabaho lang because you're a public servant. So therefore, kasama doon sa iyong tungkulin, na masisilip ka. Hindi ko trabaho manira dito. Trabaho ko rito ilantad. My job is to educate, inform,
My job is to emancipate, palayain ng mga tao doon sa sinasabing kulang sa kaalaman. My job is to expose, ilantad ang katotohanan. Dito ngayon, Gov. Enrique Miraflores. Study this carefully. Do not say, ay isang pa na lang ang kaso sa hukuman. Hindi, makinig ka muna, ama ka ng probinsya. Tingnan mo muna kung may paglabag, may panlalabis, bulag ang sasabihin mo. Kung ako nakaupo dyan, patitinuin ko lahat yung mga sa lugar mo. Hindi ko sinasabi kasi kami sa media, marunong kami sumilip kung anong tama o mali. Pinag-aaralan namin lahat ng mga sinasabing hakbang, lahat ng mga rules, procedures, pati legalities. Kaya may karapatan ang media, yung totoong media, manuri, tumuligsa, kasi may basihan. O ngayon, Gob, baka sakaling nakaabot na, good morning I wanna see you, let's have coffee sometimes. Kasi kung tayo magko-coffee, sasabihin ko talaga sa iyo, right in your face. Next time, you listen carefully, and then sasabihin mo, why don't I call them? And then, listen to both. Hindi mo gagawin agad parang dump site mo, basurahan mong hukuman, itatapon mo mga kaso na kaya mo naman resolve ba dyan sa tanggapan mo, ginagamit mo mga hukuman. Ano to? Wala pang issue rito. Wala pa nagkakasuhan. Hindi pa lang nagkakaintindihan. Tingnan mo kung may paglabag, Gob, kung may paglabag sa hakbang ng mga taong pinatutupad ka lang tungkulin kung tama o mali. Ayun ang pinaglalaban ko. Kaya nga may hashtag ipabitag mo. Maayos nga kayo. Mariosep. Lola, hindi pa tapos to. May part 2 pa to. Okay? Opo. Alam ko, mag-usap tayo sa baba. Anong susunod na estratehiya ang gagawin natin? Ito po nag-iisang pambasang sumbungan. Di po kami galit. Nagpapaliwanag lang. Kuminsan, noted. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak, bitag. Ako po si Ben Bitag. Tatak, hashtag, ipabitag mo.